Another question na related, so ako na yung bumunot kasi mukhang related to dyan. Have you ever found yourself simultaneously holding faith and doubt? How did you navigate those conflicting emotions? So ito na nga, may timing na si Lord nandyan na, and then along the way, it's not always strong naman talaga tayo lagi, aminin man natin o hindi. Darating at darating yung time na marami rin tayong mga ups and downs sa buhay, specifically sa ating faith. No, maraming mga factors na dadating sa time na nagkakaroon tayo ng parang faith and doubt, no, mga questions. Sa experience natin, no, how did we navigate daw yung those conflicting emotions, faith and doubt, no, lalo na sa atin na nasa leadership tayo na marami na rin na pinaranas sa atin si Lord. Totoo yun, no? There are times talaga, not all the time naman that, kumbaga 100% yung confidence natin, ano. May mga, siguro, that's also a part of us being, being human. No? And, kumbaga, facing the reality na, like, for example, financially, or sa amin na lang, no, relating to us parents, no, na nag-exist talaga din to, no, you have faith, but sometimes you feel, actually hindi doubt parang you worry sometimes. No, hindi maiwasan yun. No, ayun, you tend to become anxious because we don't know the future no. Pero sabi dito, how do we navigate nga itong mga conflicting emotions? Siguro for me, as a parent, wala talaga ibang wala talaga ibang answer, wala talaga ibang option is number one is to pray, to rely on the Lord himself, no? Kasi one of the things that will really give us peace for me, no, is reminding yourself that the Lord can be trusted. Amen. Yung faith natin is ma-build natin para mas, kumbaga, the more kasi we magnify the Lord in our lives, the more mas parang liliit yung yung portion ng worry or yung doubt. Pero sabi nga nila, kung ano yung mas louder, ibig sabihin yun yung mas malapit, yung mas louder na voice in your head, it means that it's something that is near to you. Amen ba? So the more you are near to the Lord, mas the voice of his voice becomes more louder, 'di ba? Than the fear and the doubt. So that's number one, I think. So and number two is siguro reminding yourself of your past victories sa Lord. 'Di ba? Yung mga past promises ng Lord na tinupad na ng Panginoon sa buhay mo. Ako kasi ganun every time na madadaan ako sa challenging part ng buhay ko, I remind myself of those moments na before nga walang-wala ka 'di ba? Sabi nga from nothing to something So if the Lord redeemed you from those things, no? Kumbaga kung in-answer ng Lord yung prayer mo before, how come he will not answer your prayers now? 'Di ba? Especially for us na we are faithfully serving God. No, kasi si Lord, he's a great rewarder. Tama. And sabi din ng James, 'di ba? All good things comes from above. And ang kagandahan sa Lord, he gives those good things to us without reproach, 'di ba? Walang panunumbat, no? Though sometimes we fell short, no, or we lack, or nagkukulang tayo sa Panginoon. Siguro ako, at least for me, sometimes nanggagaling din yung doubt natin and yung worry natin if the Lord will fulfill His promise. Nag-uugat din yun sometimes sa pagkukulang natin. Kasi nagda-doubt tayo na parang, Lord, answerin mo ba yung prayer ko? Kasi, noong nakaraan, hindi ako sobrang, kumbaga yung lakad ko is not 100% tuwid. No? So, nagkakaroon tayo ng questions ngayon. But, ayun nga, ako, every time na dumadaan ako sa ganong phase ng life, I just go back. No, I just go back to him, and I remember that he is my good father, no, na always willing to provide everything that I need. Kung hindi naman ako pinagkulang ng Lord ever since I met him, no, 10 years ago, and I know na he will continuously fulfill or finish what he had started in my life. So, yun yung isa yun sa mga verses na favorite ko sa Philippians, no, na ano man yung mga mabubuting bagay na pinasimulan ng Panginoon sa buhay mo, lulubos-lubusin niya yun.
no, hanggang sa pagbabalik niya. So that is God's promise to us that we can actually hold on to up to the very end, and it will keep us, and it will keep us going. Yung question parang ang broad niya, no? Parang wala kasi siyang specific. Pero while iniisip ko kasi yung question, naalala ko si Moises. Si Moises kasi, siguro it's more on sa kung ano yung pinagagawa ni Lord. Doon na lang siguro ako kasi yun yung season ng buhay ko eh. No? During that time, si Moises, wala siyang confidence sa sarili niya. No? Andun siya sa may pinagagawa si Lord. Feeling ko naman talagang nandun naman yung faith niya sa Panginoon. Pero nandun, yung doubt niya actually hindi kay Lord eh. Yung doubt niya sa sarili niya, kung kaya niya bang i-accomplish, kung ano yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Tapos just recently, meron akong isang naalala ko to isend sa isang kapatid no, na in doubt siya sa calling sa kanya ni Lord. Na parang atras abante daw siya. And then, I remember kasi may word sa akin si Lord sa calling niya. Pero hindi, months na to, pero hindi ko sa kanya shinare. Kasi sabi ko nga, Lord, personal calling niya yan eh. So, I know, you will going to reveal it to him personally. Pero while nung nadaanan namin siya, napag-usapan namin siya, parang kinumpel ako ni Lord to share to him kung ano yung revelation sa akin ng Panginoon. And I said nga, just like Moises, no? Siguro, doon natin makikita kay Moises na even if you are a leader, you are not exempted from worries, from fears, from doubt. But one thing siguro na nakakatuwa kay Moises, even in fear, even in doubt, still, sumunod siya kay Lord. No, sabi ko doon sa isang kapatiran natin is, ah, hindi kayo lalagay dyan ni Lord kung hindi si Lord tiwala na ma-accomplish mo kung ano yung pinagagawa niya sa'yo. So, maybe we are in doubt, hindi kay Lord, sa sarili natin. So, ang gusto lang ng Lord talaga is magkaroon tayo ng confidence sa Kanya, hindi sa sarili natin. Sabi ko nga, bakit kaya ni Lord tinawag si Moises nung time na nandun siya sa lowest part ng life niya eh. Hindi na siya prinsipe, wala na siya sa Egypt, no, nag-aalaga na lang siya ng tupa ng father-in-law niya. Parang God met him in the lowest point of his life. Pero yung calling sa kanya ni Lord to the highest level, di ba? Kasi nga, God trusted Moises. So, parang yun din yung no? So, for me siguro, to navigate it is, kasi nakafocus si Moises sa self niya. Pero nung kausap niya si Lord, pinapa-focus ni Lord si Moises kay Lord. I will do this, I will go with you, I will like this, no? So parang, kumbaga, laging puro I will. Ang pinapasabi, nakatingin si Moises na, paano ko gagawin to, Lord? Ganto, ganyan, hindi ako ganito, ganto, ganyan. Pero si Lord, lagi niya sinasabi, I will go. No? So kumbaga, ma-overcome lang natin yung doubt natin and mas maglilin on tayo sa faith the moment we focus our eyes on the Lord. Sabi nga, di ba, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So when in doubt, look unto Jesus. Ito yung na ko sa sarili ko, natutunan ko while nasa Sorsogon ako. Every time I fall, ako maiyak pa tayo dito. Kuya. Na, every time I fall, every time I doubt myself and worry, lagi ni Lord pinafocus yung eyes ko doon sa kanya na siya yung mag-accomplish ng lahat. Ang kutiyak ko bigla ng lahat ng yung pinapagawa niya sa akin. Hindi talaga ako yung gagawa or magmo-move. So parang siya yung siya yung kikilo sa lahat ng pinapagawa niya. And to it all, nakita ko naman talaga yung pagkilos ng Panginoon. So, di ba nagkaiyakan pa tayo? Iyak bigla. Marami Yun naman lang, tayong Ate Kat. tissue. Every leader or every minister of the Lord, no, ang ganda nun, could learn so much from what Ate Mean have shared. Kasi, totoo yun, di ba, na when we are entrusted with so much or that big of a responsibility, hindi maiwasan talaga eh, di ba? That you will feel na, am I capable or am I able to do it? Oo, talaga. Totoo yun. So yan, kasi tayo as a leaders, di ba? Tayong tatlo, kumbaga, we handle
different ministries in the church. No? And I believe at one point in our ministry, no, na-experience natin yan. And ako tama yun, no? Talagang we focus on what the Lord can accomplish, no, to do His work upon us. Kasi we are just vessels and tools, no, to fulfill, para ma-fulfill ng Lord yung plano niya, no, sa kanyang kaharian in His kingdom. Siyempre, hindi rin tayo exempted dyan. In all areas of our lives na encounter talaga natin yan. Ako naman, siguro sa work, no, yung I am praying for promotion because I was promoted last 2016 pa. So, yung waiting season, napakatagal na. It's been 9 years kasi yan, as a government employee, no, as a teacher, supposed to be every 3 years dapat yung promotion. But then again, yun nga, ako yung doubt sa kakayahan ko rin. No? May mga achievements na pinatapos sa akin. Si Lord, pag tinignan mo, capable naman ako, capable ako for this kind of position, like that. Pero somehow nandun na yung ano ko sa sarili ko na, Lord, kaya ko ba yun? No? Pero with that, ang naging maganda namang teaching sa akin ni Lord is to be contented in the waiting season. Dun sa waiting season na yon, I am enjoying yung ginagawa ng Lord sa bawat araw. And hindi ako nagmadali. Kasi sabi ko nga, this time, at this age, no, hindi na para sundin ko yung sarili kong ano. At this age talaga, no? Yes. Mga 40-ish. Yung mga trentahin na Mga kasi trentahin. No, hindi na para sundin yung sarili kong plano, no. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, di ba? Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. And I'm really holding on to those words na binibigay sa atin ng Panginoon na, sige Lord, enjoy ko to yung step by step until may opportunity, a door was open for us to apply for the promotion. And nasa waiting time pa rin kami, but this time, no, sabi nga kanina ni baby, no, I'm letting my faith be louder than my doubts.